Yo, what's up for parents? This is Doc Jello again of Zootopia Animal Clinic. For this video, let us discuss ang pinaka-common or walang linggo sa Zootopia Animal Clinic na hindi nakaka-diagnose ng ganitong sakit. I already made a video about this, but let us remind ourselves or let us review ourselves kung ano nga ba ang sakit nito at paano ito nakukuha, paano ito nagagamot, at paano ito naiiwasan. This topic is so, ang sabi ng nakararami, this blood parasitism sa aso is very comparable sa dengue sa tao. So, i-review lang natin ano nga ba ang nangyayari sa tao once nagkaka-dengue siya. Dengue is caused by a virus. So, ang nangyayari sa tao pag nagka-dengue is bumababa ang platelet, nagkakaroon ng weakness and fever, and yun, bumabagsak ang kanilang katawan. Maraming nakaka-survive pero meron din namang hindi. Because this is a viral infection, technically, ang katawan ng pasyente ang lalaban. In comparison naman dito sa ating topic for today, the blood parasitism, kung bakit ito na-compare sa dengue is because ang mga aso nagkakaroon ng blood parasite is bumababa din ang kanilang platelet count. Isa pa doon, nagkakaroon sila ng mataas na WBC or signs of infection. Sometimes naapektuhan ang kanilang kidney and liver. So, aside from that, ano ba ang mga senyales pa na pwede nyo makita sa ibang aso na mayroong blood parasite? Nangihina or yung kanilang usual activity ay hindi na katulad nung dati. Kawalang gana kumain and also nangangayat, weight loss. And makaka-notice din kayo ng fever. So, yung lethargy naman or yung panghihina nila is associated sa joint pain. And sometimes, pag tinignan nyo yung katawan ng asong may blood parasite, nagkakaroon siya ng mga petechial hemorrhages sa katawan or yung mga rashes. So, tulad sa dengue, di ba? Yung rashes yung tinitingnan. Sa dogs naman, pag nakakita kayo ng mga pasa-pasa na maliliit sa buong katawan nila at iba't ibang parte ng katawan or yung kanilang mga sugat ay hindi gaano natutuyo, most probably, meron silang blood parasite. Because sa blood parasite, bumababa nga ang platelet count, therefore yung mga capillaries doon sa kanilang mga periphery o peripheral skins, nagpuputukan yan at hindi sila nagkaklat. Because kulang nga ang platelet. Yan yung mga dapat natin tingnan kapag meron yan ang inyong aso, immediately dalhin ninyo ang inyong dog sa vet clinic. And then alamin natin, ano nga ba ang ginagawa para ma-diagnose ang sakit na ito. Before ko idagdag kung paano nga ba ito na-diagnose at gamutin, isa pala sa mga signs pa ng blood parasitism sa dogs is nagkakaroon sila ng epistaxis. So sometimes nag-hemoptysis sila or sumusuka ng dugo. Yung iba naman, yung epistaxis is what we call yung pagdugo ng ilong. So yung mga capillaries sa kanilang ilong ay nagpuputukan. So usually na-handle lang to ng yelo sa kanilang ilong. Pero usually pagka sobrang baba na ng platelet count, talaga ang hirap pigilan na ng pagdurugo. So unless kailangan na talaga natin gamutin. So tuloy natin, paano nga ba nadadiagnose ang ganitong klaseng sakit? Once dalhin ninyo sa doktor or sa veterinarian ang inyong dog, tatanungin kayo, nagkaroon ba ng history ang inyong aso ng garapata? So, ang garapata kasi ang main carrier ng blood parasite. So, mapa-Ehrlichia, Anaplasma, or Babesia siya, ang garapata po ang nagdadala nito sa mga aso. If ever may history ng garapata ang inyong aso, definitely we will suspect of blood parasitism. Lalo kung yung pinapakitang clinical signs niya is very apparent for blood parasite. Once merong history, iti-test natin ito. Usually in vet clinics, there's a lot of kind of tests na available. But for example sa amin sa Zootopia Animal Clinic, first things first na ginagawa natin kapag meron tayong complaint na panghihina, hindi kumakain, and yun lang at wala namang iba, at meron tayong mga nakikita mga sugat-sugat sa katawan, tinitest natin ang kanilang dugo, or that's what we call complete blood count, so that ma-assess natin kung normal pa ba ang levels ng kanilang platelet count. So after that, once malaman natin yung platelet count, if ever bagsak ito, tentatively talagang meron siyang
posibleng blood parasitism. And once magkaroon ng ganong klaseng result, we subject the patient naman to another test, which is yung pangalawa. This is what we call Vet Diagnostics 3-way test kit. Before, we're using a different kind of test kit, that's what we call 4DX. So, dinidetect niya yung Anaplasma and Ehrlichia. But for now, may naging available test kit na even Babesia ay available or na-detect niya. It means yung tatlong klase ng blood parasite ay kaya niyang makita sa isang test. So, itong 3-way test, isa-subject yung pasyente na mababa ang platelet for 3-way test. Bakit? Aalamin natin what specific or what kind specifically of blood parasitism ang nasa loob ng katawan ng inyong dog. Once may result na ang ating 3-way test, ang gagawin naman po natin, if ever, halimbawa man, positive siya sa tatlong sakit, I will educate you for now about the medication. The medication of Ehrlichia and Anaplasma is the same. So ang treatment ng dalawang ito ay the same lang. Whereas si Babesia naman ay iba ang medication niya. So yung gamot na ginagamit natin for Anaplasma and Ehrlichia ay hindi tumatalab kay Babesia. Therefore, mahalagang gawin natin ang 3-way test, vet diagnostic, para makita natin kung may Babesia din siya. Dahil kung gagamutin lang natin siya sa isang klase ng gamot na tatalab lamang para sa Ehrlichia and Anaplasma, paano naman kung meron siyang Babesia? E di hindi rin siya gagaling. Hindi rin magno-normalize ang kanyang platelet count. So, ang treatment with that, maaari nyo lang malaman ito sa mga doktor because I cannot discuss it here. At i-discuss na lang ito sa inyo ng inyong doktor kung sakali man, huwag naman sana. Ganito ang sakit ng inyong aso. So, gusto ko lang makita ninyo yung process of how we diagnose yung patient na mayroong blood parasitism. In my practice, after diagnosis natin, day 1, and then magbibigay na tayo ng prescription, tama? After natin magbigay ng prescription, I will assess the platelet count ng pasyente after 7 days. So after 7 days, the patient will come back. We'll check for the blood again and yung CBC niya, titingnan natin kung normal pa ba nag-normalize na ba yung kanyang platelet or hindi. But the medication could last for 30 to 60 days. Depende sa progression or depende sa improvements and result ng medication natin doon sa pasyente. So that's it. That's how we diagnose and that's how we treat blood parasitism. So meron lang tayong dapat tandaan because in blood parasitism, it's very crucial na madala sila agad once nagkaroon ng mga initial signs. Pero in cases na dalhin nyo na ng malala ang pasyente tulad ng sobrang pale na ng kanilang gums, sobrang hina na nila, halimbawa sobrang busy nyo, tapos di nyo sila napapansin, ganyan na pala yung kondisyon nila. May mga ganyang cases na dinadala. So in severe cases, ang red blood cells ng pasyente ay sobrang bagsak na. Ang PCV or Paxil volume niya ay sobrang bagsak na, meaning yung kanyang dugo ay napakababa na ng bilang. So may ganitong mga cases na dinadala sa amin, sobrang worse na ng condition. If that's the case, sometimes aside from medication, blood transfusion can be done sa mga aso. Tama po ang narinig ninyo, may blood transfusion din sa mga dogs. But it's very hard to find a blood donor and yung mga clinic na naggagawa ng blood transfusion, napakabihira lang nila because napakadaming blood types ng dog at ang hirap i-test ng mga compatibility nila. And also, ang hirap din humanap ng donor because ang donor na dog ay maaaring makuhanan lang ng dugo kung siya ay 25 kilos and up. So, ang hirap maggawa ng blood transfusion. So, isa pang paraan na maaaring magawa kung wala tayong paraan para mag-blood transfuse, pwede tayong mag-erythropoietin shot. So, i-discuss na lang ng doktor yan sa inyo kung para saan ito. Pero technically, ang hormones na yan is nag-i-induce to produce more blood inside the body of the patient. So, yan yung mga gagawin natin kung sakali man dalhin ng malala na yung kondisyon ng pasyente. Pero technically, the timing should be very fast dapat at umaksyon tayo agad. Huwag na natin hayaan umabot sa ganitong sitwasyon. It's life-threatening na once bumagsak ng sobrang baba ang kanilang dugo at ang kanilang platelet. Maaaring ikamatay ito ng inyong mga pasyente or inyong mga dog. So, maaari lamang hinihiling ko sa lahat ng mga fur parents, pag nakakita kayo ng garapata,
tanggalin nyo na. Pag nakakita kayo ng panghihina or anumang senyales, dalhin nyo na agad sa doktor para ma-diagnose at magamot agad ang inyong mga dogs. And also, ang treatment po, once nadala ng maaga at maganda pa ang prognosis natin, according to books and according in my experience din, ang recovery period lamang ng sakit na to is around 7 days. So once makainom ng tamang gamot ang inyong pasyente, gumagaling ang pasyente in a span of 7 days. So nag-i-improve siya. So kaya nga po nagre-recount tayo ng platelet count nila kapag nag 7 days na. Pero ang medication, it lasts for 30 to 60 days. Hindi ibig sabihin na tapos or improve yung itsura ng aso in 7 days, okay na yon. Kailangan natin ituloy yung antibiotic at medications nila para ma-facilitate natin yung full recovery. So tandaan niyo ha, tapusin ang nasa reseta ng inyong doktor. Huwag kakalimutan ng pagbibigay ng gamot kapag nagsimula ng antibiotic. Make sure na tapusin ito. So kahit na mag-improve ang dog, tatapusin. Okay? Simple lang naman din ang prevention sa sakit na to. Prevent lang natin ang garapata. So napakadali lang, di ba? Hindi nyo na, maiiwasan na natin yung stress sa aso, yung sakit sa aso, and also yung gastos ninyo sa maraming gamutan. By just preventing yung garapata sa kanila. May mga options tayo, may NexGard, may Bravecto, may Seresto, kung ano-ano pang tick prevention. So ask your veterinarian which is the best for your dog and for your budget, kung ano ang perfect for your budget. Kaya nandito kami para i-guide kayo. Huwag natin hayaan na makakita tayo ng garapata before tayo umaksyon. Okay? So this video is all about blood parasitism. I hope meron kayong natutunan. I hope sa mabilis na panahon or mabilis na oras ng inyong panonood ay meron ako na-share sa inyo. I hope share nyo rin tong video na to sa mga ibang fur parents para maging aware sila. And I hope hindi ito mangyari sa inyong dog. Please prevent tick infestation. And then stay healthy, everyone. Thank you for watching. Please subscribe to this channel and ring the bell for notifications. I hope patuloy kayong sumuporta sa channel na to. And i-share ninyo yung mga videos ko para naman po makapag-share tayo ng knowledge sa ibang fur parents. Thank you so much for watching. See you again on my next video. God bless!